Espesyal na Kandila. Kwento ni Erickson M. Macleod. Guhit ni Ivan Reverente. Bakit natin kailangan magdala ng kandila? Tanong ko kay ate. May espesyal tayong pupuntahan ngayong unang araw ng buwan. Siguro para sa birthday cake ito, bulong ko sa sarili. Bakit nasa garapon nito? Tanong ko kay ate. Para pwedeng gamitin ulit sa susunod nating pagbisita. Siguro madilim palagi sa pupuntahan namin. Parang kapag walang kuryente, bulong ko sa sarili. Bakit mahaba itong kandila natin? Tanong ko kay ate. Kasi kailangan itong nakasindi ng matagal. Siguro sa prosesyon kami pupunta. Parang ganito rin yung ginagamit namin noon. Bulong ko sa sarili. Pagkadating namin, bigla akong nagtaka. Wala namang cake kung saan ilalagay ang kandila. Hindi naman madilim na parang walang kuryente. At lalong walang prosesyon para gamitin ang mahabang kandila. Kunin mo na yung dala nating kandila. Utos ni ate habang inilalabas ang magagandang bulaklak. Sindihan na natin yung kandila. Dagdag pa niya. Dito pala namin gagamitin ang kandila. Sa sementeryo. Pagkatapos magsindi ng kandila, tumahimik si ate na parang may hinihiling. Habang tumatagal, napapansin ko ring may nangyayari sa sinindihan naming kandila. Parang may nagbago sa itsura nito. Hindi mo ba yun napapansin? Parang nagbabago yung kandilang sinindihan natin. Ang sabi ko kay ate. Yung matigas na kandila ay parang nalusaw. Nag-iba rin yung amoy. Kapag sinindihan, nagbabago talaga ang itsura ng kandila. Tinignan ko ulit ito pagkalipas ng ilang oras. Napansin ako ni ate at sinamahan akong kunin ang nalusaw na kandila. Binilig namin ito at ginawang parang bola. Ito ang aming espesyal na kandila. Hindi ito katulad ng nasa cake. Hindi ito ginagamit kapag walang kuryente o sa prosesyon. Pero ito ang dinadala namin sa unang araw ng Nobyembre.